Magandang araw sa ating lahat at malugod ko kayong tinatanggap sa Season 3 ng Usapang Kay, kung saan ating pag-uusapan ang mga spiritual na mga pananaw at mga kwentong kapupulutan natin ng aral. Simulan po natin ang ating programa sa isang panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming makapangyarihan sa lahat, ikaw na sa iyong karunungan at kabutihan ay nagtakda ng kahangahangang kaayusan ng paglilingkod ng mga anghel at ng mga tao. Ang mga nilikha mong makalangit ay patuloy na nagpupuri at naglilingkod sa iyo. Habang kami namang naririto sa daigdig, ay tinatawag mo upang makibahagi sa iyong gawain ng pag-ibig at pagliligtas. Ipagkaloob mo, Panginoon, na kami laging ipagtanggol ng mga anghel na iyong ipinadala upang magbantay sa amin. Lalo na si San Miguel na tagapagtanggol laban sa kasamaan, si San Gabriel na tagapaghatid ng mabuting balita, at si San Rafael na manggagamot ng aming kahinaan. Naway ang kanilang walang sawang paglilingkod sa iyo sa kalangitan ay maging lakas at gabay namin dito sa lupa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo, ang iyong anak na nabubuhay at nagahari kasama mo sa pagkakaisa ng Espiritu Santo, Diyos magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Mga kalakbay, kayo po ay nakikinig sa programang Usapang K sa Radyo Maria Philippines sa pamamagitan ng 99.7 FM Tarlac, 101.5 FM Cagayan, 102.1 FM Isabela, 95.9 FM Zambales. Maaari din po nating bisitahin ang official webpage ng radyomaria.ph. At mababalikan din po natin ang mga episodes ng ating Usapang K sa ating YouTube at Spotify. Ayan, so magkumustahan muna tayo, Father Paul. Kumusta naman, Father Paul, dyan sa Gibraltar? Ano ang mga pinagkakaabalahan natin ngayon dyan? Actually, nagsisimula na ulit lumamig at saka may konting ulan. Sabi ko nga kanina, may bago kaming bishop dito. No? So, medyo bago ang pananaw at saka baka bago yung mission na ibigay sa ating mga Dominicans. Ay, wow. Ang ganda naman. Ang magandang balita yan para sa atin. Ano? May bago tayong obispo dyan. Breath of fresh air. Breath of fresh air. Pero bago tayo magpatuloy, Father Paul, ang dami nating mga kasama ngayon. Pwede mo makipakilala ang mga kasama natin ngayon. Yung iba dito ay palagi naman natin kasama, no? Siyempre, hayaan muna natin silang mag-hi sa ating mga... Sige. Simulan natin kay Brother Pao. Ayan, magandang araw po sa inyo lahat, mga kalakbay. At, ayun, ikaw naman. Magandang araw po sa inyong lahat. Kumusta po? Ayan, kumusta naman muna kayo? Ano bang pinagkakaabalahan mo? Ngayon po ay abala tayo sa ating darating na fiesta, no? So, marami tayong mga ginagawa and hopefully matapos na natin. Ayan, kasi may malapit na ang piyesta. Ilang araw na lang. Ilang araw na lang sa Santissimo Rosario. I think 5 days, 6 days. Malapit na. Oo. Ikaw naman? Sa ngayon ay nag-a-adjust sa aking bagong pinagtuturuan dito sa may TAF. At isa din sa mga tumutulong sa ating parokya sa paghahanda para sa ating nalalapit na kapistahan. Ano ang tinuturo mo? Ako po ay isang Christian Living Education teacher sa De La Salle College of St. Benil. Yung mga tinuturuan mo ay mga senior high school senior po. High, Yes, grade po. 11 and 12. Yes po. Wow. Susunod naman, sino pa ang Sister Marisa? Hello po sa lahat. Shout out sa community po ng Santa Catalina. Ngayon lang ako nakabalik after a month, no? Nagkasakit. Oo nga. Ang tagal na wala ni sister. Tagal na wala ni sister. Na-miss ka namin sa ating mga usapan dito sa ating Usapang K. Kumusta naman, sister? Medyo okay na. Isang buwan akong may sakit, Father. Marami nga ata nagkakasakit sa ngayon. Puso ang sakit Dahil sa ng tag-ulan.
Oo, sa ulan, tapos baha, Sabi nga Pabago-bagong nila, weather. marami atang flu-like sabi nila mga symptoms. Si brother din nandito pala. Yes, hello mga kalakbay. Magandang araw po sa ating lahat, lalo na po sa mga nakikinig sa Radyo Maria Philippines. Well, ngayon po medyo busy po tayo sapagkat marami po tayong gawain sa seminaryo, lalong-lalo na po yung ating pong adikain para sa bayan. Actually, kaka-attend ko lang ng recently na po na ginanap na Tomasian Walkout Rally, no? Ay, kanina. Oo. Kasi po may mga kapwa po tayong Tomasino na nakibaka po, no, para po sa bayan. Kasi po, as we all know po, medyo palala po yung mga issue sa bayan natin, lalo na po yung issue ng korupsyon. So, bilang isang simbahan, tayo po ay nanindigan para po sa hustisya at sa katarungan po ng mga nakararami sa atin. Magandang usapan din niya. Siguro mamaya isama din natin yung meron bang aspeto ng mga, sabihin natin, mga corruption. Kasi napanood ako sa video na itong corruption pala, it's not just a physical corruption but spiritual corruption. Na yung corruption pala merong spiritual na aspeto, na merong may mga spiritual na pumapasok sa ating daigdig na pwedeng mag-influence din sa ating mga pananaw. No? Siguro si Father Paul ang mag-introduce sa ating guest sa ngayon. Andiyan ba si Father Paul? Ayan. Father Paul na siyang yeah. Nawala ako ng konti doon. Ayan, sige. So, ang ating pong, meron tayong Huwag mo na guest. ipakilala daw. O, ako muna. Ikaw magpapakilala. Ito na. Sa ating episode ngayong gabi, tatalakayan natin ang mahiwaga at makahulugang katotohanan tungkol sa mga angels and demons. Sa pagkakataong ito, ating sisilipin ang misteryo ng mga nilalang na padalas nating marinig sa panalangin at sa banal na kasulatan, ang mga anghel at mga demonyo. Ang mga anghel ay nilikha ng Diyos upang magpuri sa Kanya at maglingkod bilang mga gabay at tagapagtanggol ng tao. Subalit may ilan sa kanila na tumalikod at naghimagsik. At sila ay naging mga demonyo na patuloy na humahad lang sa kalooban ng Diyos at sa paglalakbay ng tao tungo sa kabanalan. Sa ating programa ngayon, ating kikilalanin ang katotohanan ito na hindi katang-isip, kundi bahagi ng pananampalataya ng simbahan at paalala na lingkod ng ating araw-araw na laban ay laging nariyan ang liwanag ng Diyos na siyang tunay na nagtatagumpay. Mga kalabay, sa ating talakayan ngayong araw tungkol sa mga anghel, makakasama natin ang isang Dominikanong pari na kilala sa kanyang malalim na kaalaman sa pananampalataya at sa katesismo ng simbahan. Siya ay nagtuturo ng teolohiya sa Universidad ng Santo Tomas. Isa rin siyang kilalang tagapagsalita sa mga seminar, recollection at programang pang-ebanghelyo, lalo sa pagdating sa usapin ng pananampalataya at doktrina ng simbahan. Malugod po nating tinatanggap bilang ating resource person ngayong araw, si Reverend Father Winston F. Cabading OP. Palakpakan! Magandang araw, Father Winston. Magandang araw sa inyong lahat, mga kalakbay. Ayan Father na. Winston po, ang inyong lingkod. Wow, ang ganda naman po ng wallpaper nyo sa likod. Tamang-tama para sa Tamang-tama. Napakagandang Pakilala niyo po muna yung mga anghel nyo sa likod. Mamaya baka bigla magsalita sila. Of course, piyesta ngayon ni San Miguel Arcangel, San Gabriel Arcangel at ni San Rafael Arcangel. So sila yung ating nandito sa likod natin. No? Ito ay generated lang, artist generated. Hindi naman ganyan ang itsura nila talaga. No? Maraming iba't ibang pamamaraan ng pagportray sa tatlong anghel na yan. Pero ito, very contemporary kasi very muscular and the thing, very strong to really show na sila ay mga parang hukbo ng ating Panginoon. Siguro bago tayo magpatuloy po, Father, ano po ba yung pinagkaiba ng anghel tas archangel? May sinasabi archangel sila tatlo. Bakit hindi ba sila
Hindi sila parte ng anghel ba? Ano ba sila? Hindi. Ano yan? May rango kasi sila. So, sa pagkakaintindi natin, merong lahat anghel, no? Lahat na nilalang ng Diyos na invisible, hindi nakikita, di ba? Sa ating pananampalataya, sinasabi natin, sumasampalataya tayo sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa ng mga nakikita at hindi nakikita. So yung mga hindi nakikita, ang tawag natin sa kanila ay mga anghel. So tapos yung mga archangel na sinasabi natin is a part of that, parang it's a rank. So meron dalawang paraan na para maintindihan sila, yung generic term na anghel at yung term na anghel bilang rango. Di ba ano yun? Nakuha niyo yun? Meron yung generic term na anghel na hindi, yun yung mga nilalang na hindi nakikita. Tapos meron din ginagamit din yung term na yun na angels or anghel bilang isang rango, lower rank. Tapos yung archangels is a type of angel na mas mataas ang rango, mas very specific ang kanilang mission na binigay sa kanila. Father, bago po tayo magtanong po kung ano po yung anghel, no? Pag sinabi po ba nating anghel, kasi nung bata tayo, nagdagdadasal po tayo sa anghel, yan po ba yung makikita namin pag nakita namin ang anghel? Ganyan po ba sila? Itong mga nakikita natin sa likod, kailangan ba may ang picture kasi natin, ang anghel may pakpak, may halo. Mukhang tao talaga. Kasi dito, kasi nakikita ko nga dati, nakaputi sila. Ito talagang, ano sila? Muskulado. Saka, parang warrior. Soldier. Warrior eh. Ganun po ba sila, Father? Hindi, kasi spiritual being sila. Alam mo naman, sa banal na kasulatan, kailangan mong maintindihan kung yung sinasabi sa atin ay literal or figurative, no? So, dahil wala tayong concept ng person na hindi mukhang tao, kaya kailangan, pag ipinakita sila sa atin, mukha silang tao. Otherwise, hindi natin alam kung ano talaga magiging itsura nila, di ba? So, may mga portions ng Bible na dinidescribe yung mga anghel na may pakpak. Katulad in the book of Ezekiel, meron. Pero in the book of the Gospels, halimbawa, nung nagpakita ang anghel Gabriel sa mahal na birhen o kay Zechariah, wala namang binanggit na pakpak eh. So, kaya itong mga figures na to is just our way to portray them. So, pwedeng wala, pwedeng meron. Oo, pwedeng wala, pwedeng meron. At siyempre, meron sa scriptures na sinasabi na warrior sila, kaya nakadamit warrior. Pero ganyan ba talaga yung itsura ng warrior? Maaring iba, di ba? Kasi bawat panahon, ibang itsura ng mga warriors eh. Okay. Sige po. Okay. Father, matanong ko lang, no? Sinasabi ang mga anghel ay walang kasarian po. So, bakit ang mga archangels ay masculine yung appearance, no? At the same time, meron silang mga pangalan? Okay. Pero yung mahirap, kasi yung wala silang gender, they're neither male nor female, because that idea is procreative. Dahil hindi naman nagpo-procreate ang mga anghel, kaya wala silang gender male or female. But it doesn't mean that hindi sila pwedeng bigyan ng personality. So itong mga anghel na to, scripturally, binigay yung pangalan nila and the names to us look like masculine names. Michael, Gabriel, Raphael. No? So, at saka dahil yung characteristic na they're very strong, they're warriors, is oftentimes attributed to the male gender. Kaya pag pinotray na naman sila, ganyan ang itsura nila. May mga ibang tao na nakikita ko yan, yung sa internet ko din nakita yun, yung biblically accurate way of portraying angels. Nakakatakot tignan. Again, yung pag ganon, dinidescribe mo yung angel the way the scriptures describe it, pero it doesn't mean that is how really they look like. Kasi spiritual beings sila eh. They're spiritual beings. They can take many shapes, many forms. O ibig sabihin po, pwede ba nating masabi na androgynous sila?
Kasi yung parang wala silang kasarian. Parang pwede natin sabihin, okay, pwede natin damitan na babae or lalaki ito. Or kailangan sabihin natin, pag sinabi natin kasing Michael, kailangan lalaki. Oo. Yun ang limitation natin eh. Yun ang limitation natin bilang tao. Pag sinabi mong androgynous, edi ano itsura niyan? Neither male nor female. Pagdating sa external features, how does that look like? More feminine or more masculine? Kaya sa ating mga artistic portrayals ng angels, some angels look feminine, some like this look very masculine. Yun ang ating limitation bilang tao eh. So, mahirap siyang yung question nyo na ano ba dapat how are they to be portrayed? Kasi minsan kasi minsan, Father, no, kino-consider natin, well, unang-una po talaga yung scriptures, no, on how they describe it. But right now kasi dahil marami na tayong mga books na available online and yung physical, no, ano po masasabi ninyo tungkol po dun sa mga private revelations on how they describe the angels po? Kasi parang same na same sa mga nakikita natin sa mga paintings, parang ganun na ganun yung mga mystical. Opo. Okay. So, because they relate to us, ito muna ano yun natin. If you're going to base, kasi binanggit mo bigla yung private revelation eh. So, sa mga approved private revelations given to the saints, may description sila sa mga angels because the angels are relating to them. So, magkakaroon talaga ng appear kasi ang problema kasi talaga natin bilang tao, wala tayong concept ng spiritual being dahil hindi tayo nakakakita ng spiritual being na lahat tayo, di ba? Lahat tayo, hindi tayo nakakakita niyan eh. So, pag nakakita tayo ng spiritual being, it's always for us in the form of a human being if they're going to relate to us in a positive sense. Pero if they're going to react to us in a negative sense, ito naman yung makikita mong parang ghastly, monstrous ang dating, di ba? Yeah. Kasi po, Father, kung ipupush natin po yung argument po, di ba may mga ranggo nga po yung hierarchy nga po yung angels and dominions, principal. Ayun nga po parang as I read the Bible, meron silang maraming mata, yung maraming yung ulo lang. Totoo ba yung ganun, Father? Parang daw habang papalapit ka sa Diyos, parang mas nakakatakot daw yung mga anghel kasi nakikita natin are the angels which are closest to us, kaya they resemble a human form or figure kasi they take human form. Opo. Pero as they go near God, parang their form is parang like that of God. So parang mas nakakatakot in a sense because we don't understand. Yung words, yung kakulangan ng salita natin, di ba? So the word is awesome God. It's an awesome God. So para hindi mo kasi pwedeng i-describe ang Panginoon ng human words in an exact manner because He is totally infinite. He is totally beyond us. Therefore, yung mga anghel na pinakamalapit sa kanila, the cherubim, the seraphim, the thrones, ang description nila would also mirror that of the awesomeness of God. Meaning, talagang magdadala siya sa atin pag nakita mo sila ng tinatawag natin reverential fear. Matatakot talaga tayo. Kaya nga, pag nagpapakita mga anghel sa mga tao before, ang laging unang greeting nila, do not fear or have no fear or peace be with you. Kasi pag nakita nila, tatakot sila. Siguro kung ano nakikita nila, how awesomeness it is, yun hindi nila Bago magtanong po si Neil, mayroon lang akong quick question lang po. Totoo po may pag sinabing cherubim, yung maliliit na na anghel. Yung anghel, kasi cute, di ba? May ulo na may pakpak na nakikita namin kay Mama Mary na nakalagay doon sa mga kulap-ulap. Tama po ba yun? Ang proper word doon ay cherubs. The cherubs, ito yung artistic depiction ng
mga bata, di ba? Pero artistic depiction lang yan. In reality, the cherubs, as depicted, for example, in the book of the prophet Isaiah, nakakatakot sila. I mean, remember that scene when Isaiah was offering, tapos biglang nakita niya a vision of angels na surrounding the altar, na kumakanta ng holy, holy, holy. And Isaiah was terrified about that. So it means na they're not cute. They're not cute the way we understand cuteness, no? It means that they are really again terrifying because of the glory that they possess. Ang hirap sa atin talaga kasi we're talking of spiritual realities. Yung reality natin bilang tao, very limited pagdating sa relationship with spiritual beings. Si Neil. Brother Neil. Ayun. Father, question lang po, no? Since very famous ang mga quotation, lalo na po pag may namatay na heaven gained another angel. So ang mga anghel po ba ay ang mga kaluluwa ng mga namatay na tao? Marami nagsasabi ng ganyan. Yes. Kasi pag, na siya, angel na siya. Angel na. Agad-agad, pag namatay. Siya kasi parang umakyat sa langit, naman, spiritual na. Ang sagot dyan ay kailangan nating inuance, no? Papayaan yung hindi sila pwedeng, ang tao, hindi pwedeng maging anghel. Anghel, the way we understand angelic nature. Magkaiba talaga sila talaga. So we will not become angels when we die. So poetic yung term na yon na heaven gained another angel. Because iba talaga yung human nature at iba yung angelic nature. Ibang-iba nila talaga sila. Ang angelic nature will never have a body like ours. Kaya yung resurrection of the dead is only proper to human beings. Ang angels will never have a resurrection of the dead. So, kasi from the very beginning, they never had a body. So, pag ginamit mo yung term na yun, nagiging anghel ba yung yumao, hindi siya totoo. Hindi siya totoo. Hindi tama yung pananaw na yon. But if you use angel in its generic sense, angelos meaning messenger, then may possibility na ganon maging messenger. Halimbawa, the saints. The saints also become messengers to us, telling us how it is to follow God, how it is to love God. So in a certain sense, that is accurate. Pero yung magbabagong nature nila, hindi nangyayari yon. Yun, may tatanong pa yata si father or si sister. Sige. Sister, ikaw muna. Sige, sister muna. Sister muna. Ang tanong ko, Father, kasi di ba merong nauso yung mga barakel, yung Judel. Ezekiel. Siltiel. Sheltiel, yung lahat. Yung ibang may 7 angels. May ibang hawak. May hawak. May isda pa nga yata si Siltiel. Okay, magandang question yan kasi sinagot yan ng Vatican dun sa kanyang document on devotions, the religious devotions. Sinabi niya na ang Holy Scriptures only gave us 3 names. Michael, Gabriel, and Raphael. And these are our liturgical angels. Ito yung pinag-celebrate natin today. And dahil siya ni-reveal ng sacred scriptures, meron siyang assurance of truth, of infallibility. Nire-recognize natin yan. Pero it's not simply the feast of Michael, Gabriel, and Raphael. It is also the feast of the archangels. So ibig sabihin maraming archangels. However, we do not know their names. Ngayon, lumabas itong pangalan na Barakiel, Uriel, Siltiel. Judiel. Ang question dyan, wala sila sa sacred scriptures. They come from apocryphal sources. They come from sources
that are not considered infallible by the church. So, maaring may mga traditions in some places, in some churches, like in Ethiopia or in Assyria, na meron silang may special angels sila na pangalan. Pero in a universal level, hindi natin to na-receive. Kaya the church does not celebrate them liturgically. And also, of course, there is also another problem with that. Kasi other than the 7 angels na naging popular, meron pa ibang lumalabas na mga pangalan coming from private revelations. At yun ang tapos ang mga tao nagiging interested sa mga pangalan ng mga anghel na yan. Tinatawag nila. Ang problematic diyan dahil hindi yan ni-reveal ng Diyos, hindi siya approved revelation, hindi siya public revelation, hindi siya divine revelation the way we Catholics understand divine revelation. May possibility of error, meaning maaring may ganyang pangalan pero hindi mo alam kung holy angel or fallen angel. So maaring pag tumawag ka ng mga angels na nasa libro, bumili ka ng libro, Book of Angels, may mga pangalan doon, how sure are you that those names there are really holy angels or they are fallen angels? May danger. So parang ang pinaka-basis natin, Father, yung kung ano yung nakasulat sa Bible, sa scriptures. At received by the church. No? Received by the church. Okay. So parang yung mga namin, yung mga maliliit na mga cute na mga... Kasi, for example, Father, di ba, yung dito na sa may San Miguel, I think before meron, kompleto ata sila ng 7 angels dyan, no? Then we have Tinanggal. And then in Mayumo sa Bulacan, sa San Miguel, no, meron complete sila until now ata. No? Ano po ba ang masasabi po ng CBCP regarding this matter? Kasi 'di ba, dinisregard na po natin yung 7 angels, and then some of our Catholic brothers and sisters, they are still pinupush through pa rin po nila itong yung devotion sa 7 archangels po. Alam mo, on the level of official doctrine, 3 lang talaga sila. So, kaya yung dito sa San Miguel Arcangel Pro Cathedral sa may malapit sa Malacanang. Before yung dating rector long time ago introduced the 7. Kaya nagkaroon ng mga iba't ibang tapos yun ang pinromote nila. But when Father Jenny Diwa came in to be director of that shrine, nireduce niya into the 3 liturgical angels now. So yun ang pinopromote. Yun na yun. That is the official position of the Catholic Church. Pero sa ibang place like in Indang, Cavite, there is this not image but a parang painting of 7 archangels with particular names na bine-venerate ng mga tao. Tapos sabi mo nga meron din sa Bulacan, I think, of a church that had this. Yan yung problematic diyan kasi parang ano ba talaga? So, kasi pagdating sa devotion ano ba talaga ang tama? Pag hindi very diligent yung pastor na itama sa turo ng simbahan, maaaring magkaroon ng confusion. At ito na yung sinasabi mo na ano ba talaga, di ba? O bago ko bigay kay Father Paul yung tanong lang, Father, ibig sabihin dahil hindi nga nakikita sa scriptures at hindi tinanggap ng simbahan, dapat medyo cautious tayo. Pero Father, pwede ko bang pangalanan ng guardian angel ko? Ay, nako, dahil siyempre. siya yung aking personal yan. Best friend. Best friend ko, di ba? Papangalanan ko, sabi ko, sa akin to. Total, personal naman yan. Ang turo again ng simbahan tungkol diyan sa popular devotions is to stop naming angels. So merong very clear na teaching na diyan ng simbahan that we should not name our angels
unless they reveal it to us. Kasi Padre Pio, for example, knows the name of his guardian angel because his guardian angel revealed his name to him. Ganun din naman si Saint Gemma Galgani, for example. Saint Gemma Galgani knew her guardian angel because the guardian angel revealed its name to her. Pero pag hindi ni-reveal sa'yo, wag mong hanapin. Una, hindi. Kasi may mga ritual na ganyan eh. Meron sa internet, how to know the name of your guardian angel. Delikado yun. Oo, kasi occult yun eh. So para siyang para kang nag-iimbento, no? Or pag pinangalanan mo, ito naman yung problema yon. So for example, Father Dexter, magkaibigan tayo, bigyan kita ng pangalan na gusto ko kasi close naman tayo, bigyan kita ng pangalan, papayag ka ba? Kung yan tawag ko sa iyo Fifi. Papayag ka ba tawagin kong Fifi? Di ba? Hindi. O, pwede ba tawagin ng kaibigan mo hindi na yung angkop na pangalan. Diba? Pero kasi binigyan ka na ng magulang mo ng pangalan, yun ang pangalan mo. Kung medyo suplado ka, ang pangalan ko ay Dexter, pangalan ko ay Winston, wag mo kong tawagin ng ibang pangalan. So the holy angels are also, it's God Himself who already gave them their names. Tapos bibigyan mo sila ng sariling ibang pangalan. What would that mean, di ba? What would that mean? Yan. Yan yung tama po. Issue doon. Tama na po. Father Paul, baka meron ka itatanong. Yung naipon tuloy. Kasi naisip ko yung doon sa follow-up doon sa tanong ni Sister Marisa. Kasi I remember merong utos dati no, na kapag may nagpa-bless nung ibang mga hindi nga kasama doon sa tatlo, sa mga pare, di ba? Hindi natin bine-blessan. So doon sa sinabi ni Father, siguro yun nga, yung parte yun ng katikisim natin sa mga tao, no? At the same time, siguro para, ewan ko kung paano yung magandang paraan ng pagsasabi sa kanila. No? Tapos yung talagang tanong ko is, di ba yung angels na, they are messengers. Tapos yung archangel natin, kaya archangel kasi of greater importance yung message na pinapadala sa tao. So basically, sila ay taga-bigay na mensahe ng Diyos, di ba? So, how do we treat them? Kasi syempre kapag tayo nagdadasal sa mga santo, we ask for the intercession, di ba? To God. So sa angels po ba, same din na parang ganun din na, kasi mangyayari doon, parang sila naman yung messenger natin sa Diyos. Diba? Yes. Instead na yung Diyos yung nagpapadala sa atin. So ano po ba yung proper na treatment natin? Like pag nagdasal tayo kay Saint Michael, kay Saint Gabriel, kay Saint Raphael, hanggang tama po ba yung treatment natin na, kasi yung pangalan nila, who is like God, di ba? God's strength or God's healing. Hihingi tayo ng tulong through healing kay Saint Raphael ba? Ganun? Or kapag strength kay Gabriel ba? Parang ganun po ba yun? Yes. Alam mo naman, Father Puna, ang ating treatment is always, pagdating sa mga spiritual things, are laging analogous, di ba? Analogical lagi. Meaning, hindi siya pwedeng very strict pagdating dito. So, the angels intercede on our behalf. They also intercede on our behalf. Therefore, we can ask them for help to intercede for us before God, to pray for us before God. Kaya nga, kahit pag tingnan mo sa prayer sa prayer natin ng litany, pag binanggit natin Saint Michael, pray for us. Di ba? So, ibig sabihin, appropriate yung term, appropriate yung response sa yun. Pero, the angels also are sent to protect us because their primary role, not for us, in relation to us, is to see to it that God's holy will is manifested in us. Therefore, they also protect us so that God's will happen to us. So, in this sense, they pray and protect. Kaya tama din na we ask them to protect us. All the angels to protect us, especially protect us from danger, protect us from evil, protect us from the power of the devil. Tama din yun. No? Hindi siya mali. Hindi siya pwedeng sabihin mo, ay, pag kay Saint Raphael, kailangan ganito lang gagawin mo. Hindi naman ganun yun eh. So pwedeng Saint Michael, heal me. Ganun din. Yes, help me. Pero kasi minsan may mga appropriate na
function eh. Because Saint Michael, kilala natin in tradition that Saint Michael protects us from the power from the devil. Kaya meron tayong Saint Michael prayer, di ba? So, ina-appropriate o the church appropriates that kind of work para dito sa particular angel na to. But it is not limited only to that. Alright. Father Paul, meron pa? O si Brother Den na? Si Brother Den na. Sige, si Brother Den, baka may Brother Den, baka meron ka naman. Magandang araw po kay Father. I just want to ask questions po regarding po sa, napag-usapan po natin kanina sa episode po natin yung tungkol sa facial features, no, or physical features ng isang anghel. Totoo po ba, Father, yung mga nakikita natin sa mga figurines, no, na yan yung facial features ng isang anghel? Or meron po kasing parang TikTok video or may nakita akong parang picture sa Facebook na yung mukha ng anghel ay parang maraming mata. Parang gano'n. So ano po yung totoo, Father? Again, kasi description niya, yung maraming mata, that is in the book of the prophet Ezekiel, na kung saan yung may angel na nagpakita na marami siyang mata, yung wings niya maraming mata. So, syempre, pag yun ay tinake mo literally, then you will come up with a being na may pakpak na punong-puno ng mata. Ano dating sa iyo noon? Syempre nakakatakot 'yon, di ba? So yung tanong mo again, our problem as human beings is that in relation to spiritual beings, we can only describe them the way we see them. And because they are spiritual beings, they can manifest themselves in whatever manner they want. So, madali mo siyang maintindihan dahil, for example, if you talk about the Blessed Mother, tignan mo yung Blessed Mother, ano ba talaga itsura ng Blessed Mother? Siya ba yung, pag nagpakita siya sa Guadalupe, iba itsura niya. Nagpakita siya sa Lourdes, iba itsura niya. Nagpakita siya sa Fatima, iba itsura niya. Nagpakita siya sa Knox, iba itsura niya. So ibig sabihin, as spiritual beings now, they can appear in various forms. Kaya hindi natin pwedeng ilimit na ganun lang. Kung ano yung intention pag nagpakita sila, ganun ang itsura nila. Ganun ang magiging itsura nila. So, hindi pwedeng maging very strict in that form. Artist conception. That's how the artist would draw them. But it doesn't mean that it's limited to that. Okay. May mga tanong tayo coming from our sa mga online listeners natin. Online, dami nating listeners ngayon. Dahil ang usapan natin ngayon ay angels and demons at maraming interesado. Wala pa tayo sa demons. Wala pa tayo sa angels and demons. Wala nang oras. Matatapos na oras natin. Pero yung mga tanong na lang online. Surprisingly ang nanonood ngayon, no? Interesado, no? So again, halos lahat yung mga taga-parokya natin, of course, and then yung mga nakikinig sa atin sa Radio Maria, of course. Number one, coming from Ray of Quezon City, totoo po ba na nakikita ng mga bata ang kanilang guardian angel? O yung mga bata, yung mga maliliit. O po yung sinasabi nila. O yung infant, kasi minsan di ba sinasabi? Ngumingiti sila bigla. bigla. Yung mata nila, parang may nakikita sila. Totoo po ba daw yun? Ang sagot ko dyan, maaari. Maaari. Hindi, walang katiyakan. Sabihin, it's not a general rule that kids or children or infants immediately see their guardian angel. We don't know that. We don't have revelation for that. Kasi pag tinanong niyo ko, totoo po ba? Sabihin diyan, infallible knowledge. Hindi ko alam. Parang gano'n, di ba? Hindi natin alam. Kasi hindi siya revealed eh. Hindi siya revealed. So, it's possible by experience, maaari. But it's not a universal rule. Okay. Pangalawa. Okay. Ang question naman is coming from Peter. Papaano po natin malalaman kung ang isang pangyayari ay dahil sa tulong ng anghel o simpleng tsamba lang o iba ang tumulong
Yung ano po yun? Yung kalaban. Okay. Magandang question yan. So, hindi natin agad masasagot. Ang rule kasi is, does it lead us to love God more? Does it lead us to holiness? Does it lead us to righteousness? Pag yung sagot doon ay oo, then malamang may inspiration yan ng holy angels or ng saints, di ba? If it leads us to do things contrary to God's love or contrary to God's law or contrary to human decency, may possibility na yan ay pag-uudyok ng evil spirit or that is also our own, desires and response to temptation. Pero follow up on this question, no? Kasi may nababasa ako na, sa internet, of course. Meron kasi daw mga ganitong klaseng instances, no, na may tulong kunwari from the divine being. Ang nangyayari po is yung umpisa pa lang, parang okay, no? Okay yung nangyayari na it leading you towards God. Pero later on, sa sobrang yung paniniwala mo na it brings you to God, iba na pala ang nangyayari, no, Father? No? May ganun po bang instances talaga? Lagi yan. Kaya nga, para nalilinlang ka. Kaya kailangan natin ng discernment, di ba? Kaya kailangan natin lagi ng prayerful discernment. Kasi maaari tayong malinlang. It starts first as very positive, and then later on, nagbabago. Like for example, Father, sabihin natin na you are being led by God, and you are helping people, tapos maya ang topic mo na ikaw na lang lagi, di ba? Parang tumataas na yung pride mo na gano'n. Siguro that would be a temptation of the evil one. Yes. Maraming ganyan yan kasi for example, punta natin kung if you remember in the early 90s, no? In the early 90s sa Pilipinas, may naging sikat na apparition. Yung sa Agoo. It started as very positive. Many people were going there. Priests, bishops, even religious. May mga Dominicans nga nagpunta doon eh. Pero even Cardinal Sin. Eventually, nagkaroon ng investigation na discover hindi siya totoo. Yeah. So nagsisimula sa maganda pero eventually kailangan biglang may nagkaroon ng red flag. So possible mangyari yan. Yung seer nga ngayon si Angel. Si Angel ibang anyo na rin siya. Nag-iba na rin siya. Maganda siya. Pero minsan pansin ko na nakita ko yung mukha niya. Kakawig niyo yung image ng ano. Ginawa niya. Tignan niyo po yun. Okay, next question from Betty of Betty's Pampanga. Bakit po may mga anghel na naghimagsik laban sa Diyos gayong sila'y nasa piling na niya? Okay. Magandang question yan. That is the beginning of what we would call the angelic rebellion. Siguro may ni-reveal ang Diyos sa kanila. Kasi ang sagot dyan do you obey or not to obey? Will you serve or not to serve? So maaring may pinakita sa kanila ang Panginoon, may ni-reveal sa kanila ang Panginoon na tested them in that sense. Would you obey me or will you disobey me? And there were those who served accordingly. Yung si Lucifer said, non serviam, I will not serve. Bakit na sinabi yun na I will not serve? Meron siguro sinabi ang Panginoon, ni-reveal sa kanila na they rebelled against. So it's really yun yung portion na yun. Ang theological aspect doon is love must always be given freely. Therefore, every rational being must respond with freedom sa Creator. So that is what happened to Adam and Eve, to their response, and also some of the angels. So the moment the angels made their decision, confirm agad sila. Ang confirmation is either confirmation in grace because they said, yes, I will serve, and there is also the rebellion. Now, those who said, we will not serve, yun ang fallen angels.
Kaya yun ang bigong rebellion. Hindi natin alam exactly ano ba ang ni-reveal ng Panginoon sa kanila that caused them to rebel. Some saints, especially the fathers of the church, gave their views, but it remained as a theological opinion rather than a dogmatic utterance. Father, may tanong lang ako, follow up ko lang doon, Father. Ano pinagkaiba po nung mga pangalan na Satan, Lucifer, Beelzebul? Are they different persons ba masasabi Different natin? entities ba sila? Are they one? Or legion. They're different because persons yan eh. The angels are persons. Angels have are persons, no? Therefore, when they got a name, they wanted a name that is totally different from the name God gave them. That is a sign of the rebellion. Satan means the accuser, no? Satan means the accuser. Therefore, yun yung role niya. Kaya natin narinig yung laging Satan. Pero yung Beelzebul, Asmodeus, Baal, these are names of gods of the pagans. And therefore, they want to be worshipped. They have to have names. And therefore, they have assumed particular names. So, different deities of the ancient times, according to Saint Justin Martyr in his first apology, the fallen angels wanting to be worshipped assumed particular names by which they were known. So, yan ay kaya tanong mo, pareho lang ba sila o magkaiba? Well, depende kung saan napunta yung particular fallen angel na yon. Kunyari, siya ay taga Persia o taga Egypt, magbibigay siya ng sariling pangalan. Kaya even the gods of the Egyptians, diba? Even the gods of the Egyptians, the gods of the Greeks or the Romans, in the mind of the early Christians, these are all demons. These are all demons. Bago po yung susunod na tarong, isa lang po. One quick question na lang ulit. Kung meron po tayong guardian angel, pwede po ba natin masabi na meron tayong individual demons? Wala. Wala. Kasi it is God who appoints. It's God who appoints guardian angels. So, sabihin, nag-appoint ba siya ng demon? Hindi. Hindi siya nag-appoint ng demon. So, para kita sa atin that always God is in control. So, siya yung nag-appoint. Pero yung wala tayong individual demons. Ang nangyayari, Father Dexter, yung ating tendencies, yung ating weaknesses, yun yung nag-a-attract sa evil spirits. Yun yung nag-a-attract sa kanila. Kasi kunyari meron silang specialization, kunyari greed ang iyong specialization, greed ang specialization nila. Tapos merong tao may weakness pagdating sa pera, yun ang evil spirit na maaring kumapit sa kanya. The spirit of greed. Ayun. Okay. Pero may follow-up question ako sa tanong niya pa kanina. Nanganganak. Nanganganak to. Kasi with regards to names, no, sabi niyo po, yung Satan is the name na sa netherworld na sila or the underworld. No. How about the name Lucifer? Kasi is it still proper to use the name Lucifer for a Christian name? Kasi parang takot na takot yung mga tao when it comes to naming a person Lucifer kasi associated na siya sa evil one. Oo, sabihin, hindi na siya proper. Parang, hindi siya proper. Kunyari parang, in Germany, the name Adolf is no longer, is illegal to be used. Kaya hindi siya pinapangalan. Hindi na pwedeng gamitin yung name na parang binura na yon. Hindi mo pwedeng pangalanan ng anak mo sa Germany na Adolf because it's always associated with Adolf Hitler. Therefore, to name your son Lucifer, if you are a Christian, or especially a Catholic, would already give a negative view. Bakit mo pinangalanan ng demonyo yung anak mo? Parang gano'n. Kasi sa atin, associated na yung name na Lucifer with the devil. Hindi mo na dapat pangalanan. Kaya hindi siya proper na ipangalanan mo. Diba?
Nako, pag may paring Okay. nagbaptize ng ganyan, Nagbinyag. bibinyagan. Ano pangalan pa anak mo, Lucifer? Lucifer. Pinayagan niya. There's something wrong with that priest. Dapat Si Lucy. Si Lucy. Si Lucy. Iba naman si Lucy. Iba naman Oh, si Lucy, di ba? Sige. Yes. Parang idugtong lang din po sa naunang tanong kanina. No? Bakit ang tao po pag nagkasala ay napapatawad, pero ang mga demonyo na nagkasala laban sa Diyos ay hindi? At to add the question from online, Brother Paul? Asan na ba yun? O yan, may 15 minutes na lang. May 15 Uy, 8 minutes. Yan, minutes na basahin niyo lang kung kanino pala. galing, no? Para ma-acknowledge kung kanino Ayun, galing. from FC, no? Totoo pa bang minsan na ginagamit ng demonyo? Ay, hindi to eh. Yung pwedeng Nagkamali ba? ipagdasal, yung conversion. Yung conversion. Ayan. Yeah. Kung pwede daw po bang ipagdasal ang pagbabago ni Lucifer? Ay, Hindi, pwede pa ba hindi yun? na. O, Hindi pwede na. pa ba yun? Hindi, the very nature of angels prevent them from repenting. So the moment they fell full nature, yung kanilang pagtalikod sa Diyos. Wala na yung pagtalikod. Wala na siyang, nung sinabi nila sa Diyos, we will not serve, hindi na sila capable to repent. Because when they did that with their full knowledge and full will. Kasi wala nga silang katawan eh. Wala silang material eh. Unlike human beings, yung ating way of understanding things, in the way we know things, passes through our senses. And therefore, may possibility na magkamali talaga tayo because of that. But the angels, insofar as their knowledge is not passing through senses, ang kanilang decision at ang kanilang knowledge, alam na nila. Alam nila kung ano yung ginagawa nila. Full na full. May concept tayo sa Catholic Church ng mortal sin. And mortal sin means full knowledge, full consent on a grave matter. Pero may possibility tayong patawarin kasi akala natin, yung akala ko. Diba? May akala ko. Pero ang mga angels walang akala. Sure Alam sila. na nila. Oo, sure sila. Alam nila nang tumanggi sila sa Diyos, ito ang mangyayari. Definite na yun. Definite na yun. Kaya hindi sa papatawad. Kasi, ano yan eh, kaya pag may nagsabi na, ready na mag-repent ang mga angels, ay, kasi nungalingan yan. That's a lie. That's a lie. Na-convince ko si Lucifer, ganyan. Oo, diba? Hindi, joke lang po, Father Jack. Hindi, may mga ganyan. May na-encounter kami Totoo ba? ganyan. Oo, may na-encounter kami Hindi ko ganyan. pa talaga nakakonvince. Yeah. May last question tayo. Last question na lang po tayo bago tayo. Naku sa Father, napakaganda po na ating topic pero kailangan po nating last question. Okay, ang question na huli natin is, mababasahin ay galing kay Roger. Meron po ba tayong katiyakan na sa huli magtatagumpay ang mabuti laban sa kasamaan at ang anghel ng Diyos laban sa mga demonyo? Of course. Ano na yan? When you look at the book of scriptures from Genesis to the book of Apocalypse, Revelation, very clear na doon nanalo na ang Diyos. Nanalo na ang Diyos, no? So, may katiyakan. Of course. Kaya nga sa creed natin, di ba? He will come again to judge the living and the dead and His kingdom will have no end. Alam na natin yung end. His kingdom will have no end. Yun ang Diablo. Kaya nga His time is short. Lagi natin sabi yun, His time is short because He knows His time is short. At tayong for us religious who pray the evening prayer, lalo na, di ba lagi natin, now have salvation come, the reign of our God and His anointed one. Klaro na yun eh. Klaro na yung victory of Christ. Kailangan lang tayong tao sa lupa. Lagi tayong i-claim natin yun. Siguraduhin natin, kakampi tayo ng Diyos. Hindi tayo kakampi ng kabila. Ayun, with that note, siguro po magbibigay na po tayo ng ating ng ating mga keywords at siguro yung ang ating huling mensahe sa ating mga nakikinig. Father, siguro masimulan niyo po. Any keywords po na pwede nyo i-impart sa amin? Hey, katapatan sa Diyos. Ano pong mensahe niyo po sa ating mga nakikinig, sa ating mga kalakbay?
yan, ang ating pananampalataya ay wag nating gawing second lang sa ating buhay. On the contrary, let us be like the holy angels nang sinabi nila sa Diyos, kami maglilingkod, kami magiging matapat, tayo rin, sabihin natin sa Panginoon, Panginoon, kami po ay iyong mga tapat na lingkod. Oh, si Brother Den. Alam niyo po, marami po tayong tanong sana kay Father Winston, kaso wala na tayo sa oras. So sana may part 2 ng ating episode. Pero I just want to share my and in which I think deserve ng lahat na because of this episode, meron tayong natutunang kaalaman. No? So that's my K for this day, kaalaman. Kasi sa kapistahan na San Gabriel, San Miguel, tsaka ni San Rafael, hindi lang tayo nagnilay sa kanilang ginawa sa Biblia, kundi na alam din natin kung ano yung mga anghel, what are the angels, at saka yung mga demons din. So meron din tayong natutunan at meron din tayong na-grasp na mga some theological or some basic insights about the angels and demons. So personally, I just want to thank Father Winston for such a great knowledge that he imparted to us. Maraming salamat po. Ayun. Sunod po si... Ako po, sige. Maraming salamat, Father Winston. Sana maulit pa talaga tong topic natin to kasi ang daming pang mga questions na pumapasok, lalo na ngayon. Sunod-sunod na sila nagko-question. Okay, ang aking imparting keyword naman ay kakampi, Sa panahon ngayon na akala natin nag-iisa tayo, akala natin na hindi na tayo love ni God, and all of the things are happening right now is very negative. Meron tayong kakampi na hindi natin alam na nandiyan lang talaga sa ating tabi. As in super close sa atin, which is our guardian angel. Kaya nga naman, huwag na kayo mahiya na magdasal kayo sa guardian angel niyo para tulungan kayo na maging positive sa buhay. Alright. Brother Neil. Para sa akin po, ang aking keyword ay kadiliman. Ay, bro. Iba ang kadiliman. Dahil isa sa mga nabanggit kanina ni Father na tayo ay merong biyaya na mapatawad ng Diyos sa ating mga pagkakasala. Ito yung isang biyaya na hindi nakuha ng mga anghel. Kaya tayo, lahat tayo may kadiliman sa ating mga buhay, ngunit huwag nating hahayaan na tayo'y kainin nito at hindi tayo magkaroon ng pagkakataong magbagong buhay. At katulad ng hindi katulad ng mga ito, ng mga nahulog na mula sa langit, tayo may kakayahan pang magsisi hanggang sa huli. Maraming salamat. Yun. Okay. Si Sister Akin Marisa. donate ako kay Brother Pau. Sa kanya kakampi, sa aking kasama. Yeah. Anghel, sa kalungkutan, sa problema. Katulad ng isang kanta, he is like the wind beneath my wings. Oh, wow. Sample sister. Yan na, sister. Si Father Paul na. Ayan, so personally rin, pinapasalamatan natin at kasama ng mga kalakbay si Father Winston. Alam natin napaka-busy niya pero napagbigyan tayo. Siyempre, isang kapatid na Dominikano. Ayan. So maraming salamat po, Father Winston. At katulad nung nasabi ng iba, sana hindi ito yung last na ma-invite namin kayo dito sa Usapang K. Yung aking keyword ay kalakasan. Yan. Kasi nakakahanap tayo ng lakas. So, syempre, una sa Panginoon. At yun nga, kasama natin, hindi tayo nag-iisa dito sa laban natin, laban sa kadiliman ni Neil at saka sa kasamaan. Hindi tayo nag-iisa dahil meron tayo... nagsabi ka mukha niya yan. Kalakasan na nakukuha natin mula sa ating mga anghel. Yan. Ayan. So, Father Winston, kung di po natin natatanong, naging professor po namin si Father Winston din sa ano po ba yung Christian anthropology? Ayun ba yung sa Church Fathers? O sa Fathers. Sa patrology. Patrology. Patrology.
So para ang dami naming natutunan kay Father Winston. Ang galing niya po maging professor at marami kaming natutunan sa kanya. At maganda na ngayon kasama din natin na natututo pa rin sa kanya. No? Ayun. Sa akin naman po, ang key naman po na sa akin ay katapatan. No? Kasi ang mga anghel na hindi naging magsik ay matapat sa Diyos. At sana tayong lahat ay maging matapat sa Diyos. Kasi lahat tayo nadadapa, pero ang katapatan natin sa Diyos ay kailangan naririyan, kailangan na malakas para tayo ay hindi tayo matukso ng nasa kabila. No? Kasi maraming temptasyon, maraming tukso, pero alam natin kapag tayo naging matapat sa Diyos, tayo ay rin ay magiging anghel in a sense. Kasi sinabi na Father Winston, pwede tayong maging anghel sa ating pagsunod sa Diyos. So maraming salamat Father Winston at magkikita-kita tayong muli sa susunod na edisyon ng Usapang King.